kabunyog, ngayong nakakulong na si Sara Diskaya, si Corley Diskaya nakakulong din naman pero dahil yun sa contempt. Hindi pa yan dahil sa kinasuhan na siya. Wala pa. Contempt pa lang. Nakakulong si Corley Diskaya sa Senado. Pero si Sara Diskaya, ano na talaga yon? Ang pagkakakulong na talaga noon dahil sa kaso. Malversation, plunder, graft. At may kaugnayan yung kaso ni bakit nakakulong sa Lapu-Lapu City si Diskaya, si Sara? Dahil actually dapat nakakulong siya doon sa Davao Occidental. Sa Davao Occidental. Kasi yung kasong kinakaharap ni Diskaya, tungkol ito doon sa Ghost Project sa Davao Occidental, sa bayan ng Jose Abad Santos. Kaya dapat sana doon siya nakakulong sa Regional Trial Court doon. Sa Tagum yata sa Tagum. Kaya lang, nag-order kasi ang Sandigan Bayan na pwedeng ikulong siya doon sa BJMP na malapit sa Regional Trial Court na dinesignate bilang anti-graft court. Ay ang pinakamalapit kasing dinesignate na anti-graft court, pinakamalapit na sa Davao ay ang sa Cebu, yung sa Lapu-Lapu City. Kaya doon siya nakakulong. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong si Sara Diskaya, ang kasong kinakaharap na niyan, Ghost Project yan sa Davao Occidental. At ang kaso niya dyan ay nangyari noong 2022. 2022 General Appropriations Act yan, mga kabunyog. Kaya panahon yan ni Duterte. Panahon yan ni Duterte. Kaya nga ang advice ni Trillanes kay Sara Diskaya dito sa mag-asawa, kung gusto nilang makalaya, ayon kay dating Senador Sani Trillanes, mag-cooperate sila. At ang dapat nilang ituro, yung mga nanginabang nung panahon ni Duterte kasi yung kanilang sobrang pagyaman, biglang pagyaman, ay nung panahon ni Duterte. Ang ginawa ng mga Diskaya, nagpagamit sila sa mga Duterte. Lalo na kila Bongo. Siyempre, ang taga-perma, ang nakaprontera, korporasyon ni Diskaya. Naka-joint venture sa korporasyon nila Bongo. At ang nagpipirma, siyempre, si Duterte. 200 plus billion ayon kay Trillanes ang kabuuang nakuha nila Diskaya panahon ni Duterte. Kaya ayon kay Trillanes, kung gustong makalaya ng mag-asawang Diskaya, magko-cooperate sila. Una, ituro nila, tell all, yung mga nasangkot, mga nag-ano sa kanila, yung mga backers nila, bakit sila nabigyan ng 200 billion pesos na halaga ng proyekto nung panahon ni Duterte? Sino-sino yon ang pinaka-backer nila ng mga Diskaya? Pero sa totoo, ang dali namang tingnan kung sino ang backer sila Bongo. Ang sinasabi lang ni Bongo, hindi naman dinideny ni Bongo na ang mga korporasyon ng mga Diskaya at ang korporasyon ng pamilya niya ay nagkaroon ng mga joint ventures. Ang mga proyekto nila ay sa Davao, Davao City, sa mga rehiyon, ay sa rehiyon ng Davao, Davao Region. Ang magkasosyo diyan, joint venture, yung mga korporasyon ng mag-asawang Diskaya at yung korporasyon ng pamilya ni Bongo. Hindi dinidinayan ni Bongo. Ang sinasabi lang ni Bongo, hindi naman siya nakialam. Nang binigay daw yung mga proyekto na yan sa kanilang pamilya, tie up yung korporasyon ng mga Diskaya, hindi siya nakialam doon. Yan ang sinasabi ni Bongo. Pero hindi niya dininay, hindi naman niya tinanggi na bilyon-bilyon ang nakuhang proyekto ng korporasyon ng kanyang pamilya ni Bongo at saka nag-tie up, nag-joint venture sa korporasyon nila Diskaya. Kaya ang nangyari dito mga kabunyog, malamang, sabi ni dating Senador Sani Trillanes, yung ginawa sa Bulacan na racket, sindikato, ginawa nila Diskaya yan sa buong bansa. At ibig sabihin, halos ghost project na yan, katulad nung nangyari nga dyan sa Davao Occidental, parang sa kanila ina-award yung mga projects nung panahon ni Duterte kasi sila Diskaya, wala nang project implementation. Ano na? Ghost project na. Dahil ghost project na yan, malaki ang naibibigay nila Diskaya kila Duterte, kila Bongo, o kung sino man ang mga nanginabang. Parang katulad ng ginawa nila Bryce Hernandez, nila Alcantara sa Bulacan. Malakas ang loob ng mag-asawang Diskaya. Kaya nilang gamitin yung pangalan nila, yung korporasyon nila, tapos ano na, ghost project na. Dahil ghost project na, ang laki ng binibigay nilang kickbacks sa mga backers nila. So sino ba yung nasa likod nila? Ay di sila Bongo, sila Duterte. Kaya naman makikita nyo naman ngayon, magkano na ba ang nagagastos nila Duterte sa ICC? Grabe, bilyon na yan. Yun lang pabalik-balik ng pamilya ni Duterte doon. Yung mga anak ni Duterte, yung mga apo ni Duterte,
halos walang linggo yan na hindi sila pumupunta sa The Hague, sa the Netherlands. Magkanong gastos niyan? Ha? Magkanong gastos niyan? Hindi naman na presidente si Duterte, pero hindi sila nauubusan ng pera. Oh, ang pakilala nila noon, ang paniwala nila noon, mahirap lang si Duterte, kumakain lang sa karinderya at sira-sira na ang swilas ng sapatos niya. 'Di ba? Hindi pa nga daw may paayos ang bahay niya sa Davao. Oh, pero tingnan nyo, ha? Pabalik-balik sila sa the Netherlands, sa The Hague. Buong pamilya halos hanggang mga apo. Oh, kaya ito, kumbaga, panahon ni Duterte, ang nangyayari ngayon, itong nangyayari ngayon sa panahon ni Marcos, hindi naman yan sa panahon lang ni Marcos nangyari. Panahon ni Duterte, grabe na yan. Kaya nga sobrang yumaman na ang mga Diskaya. Di ba? Oh, inamin naman yan ng mga Diskaya. Oh, di ba nung tinanong siya ni Bato, sila ni Bato, kanino kayo nagsimulang yumaman? Naging maganda ang mga transactions ninyo sa DPWH. 2016 daw. Tinanong din sila ni Beatrix Luistro doon sa pagdinig sa Kamara. O nakita namin, totoo ba ito? Na mula 2017, ganito yung kinita ninyo? O inamin naman ng mag-asawang Diskaya. So ibig sabihin, panahon ni Duterte, sobrang yumaman sila. At ibig sabihin yan, bakit sila sobrang yumaman? Ay kasi nga sabi na dating Senador Sonny Trillanes, 200 billion na halaga ng proyekto ang nakuha ng mag-asawang Diskaya mula 2016 to 2022. At yan, 200 billion na yan, malamang, ghost projects na yan. Ghost projects. At dahil ghost projects yan, syempre malaki ang nakukuha ng mga Diskaya, malaki na rin malaki rin ang binibigay kila Bongo, malaki rin ang binibigay kila Duterte. Kaya pagdating ng sunod na administrasyon ni Marcos, kilala na sa DPWH ang mag-asawang Diskaya bilang magaling magbigay, mataas magbigay. Kaya hanggang panahon ni Marcos, dahil nagpatuloy naman ang korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni Marcos, kung ano yung, kumbaga, nakilala na ang mag-asawang Diskaya na big time. Kumbaga nung panahon ni Duterte, nakita na sila ng DPWH na kung gusto nyo, malaki ang ibigay sa inyo, ibigay nyo ang project sa mag-asawang Diskaya. Ang kickback sa kanila, 25%, 30%, o ganun. Kaya pagdating ng panahon ni PBBM, sila rin yung binigyan ng maraming proyekto. Dahil na sila nakilala na sila na kumbaga big time itong mag-asawang Diskaya. Pag binigay mo sa iba yung project, ang makuha mong kickback, kung congressman ka o senador, o kaya sila Bongo, sila Duterte, pag binigay mo sa iba, makukuha mo 10%, 15%. Pero sa mag-asawang Diskaya, 25%, 30%, o ganun ang pinag-uusapan. Kaya pag upo ni PBBM, nagpatuloy yung kalakaran. Sa ilalim na ni Manny Bunuan bilang sekretary ng DPWH at si Cabral bilang USEC for planning pa rin. So, patuloy pa rin. Yung mga proyekto ng DPWH, binigay pa rin kila Diskaya. Dahil yung mga senador at kongresista na si Diskaya yung binibigyan ng projects, malaki ang returns, malaki ang balik na kickback. Kaya itong si Diskaya, tama si dating Senador Sonny Trillanes, kung gusto nilang makalaya, ituro na nila yung kanilang mga ginawa nung panahon, lalo na mula panahon ni Duterte. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Hindi pwedeng ang problema kasi sa mga Diskaya, gumawa sila ng affidavit nila, yung i-present ni Marcoleta, nung Senate Blue Ribbon Committee pa si Marcoleta. Ang mga nakalagay doon, mga kongresista ng Quezon City lang. Halos karamihan doon sa pinangalanan ng mga Diskaya, kongresista ng Quezon City. Si Artaide, si Marvin Rillo, sino-sino pa ba yun? Si Maricar, ano ba yun? Kasi yung congressman ng Pasig, si Roman Romulo. Yan yung ginawa ng mga Diskaya. Pero ang sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, kung gusto nyo na makalaya kayo, mag-tell all kayo. At sabihin nyo, lalo na nung panahon ni Duterte. Kasi ang totoo, nagpagamit sila sa mga Duterte. Pero habang nagpagamit sila sa mga Duterte, malaki rin yung nakuha nila, syempre. Ikaw ba naman, 200 billion. 200 billion sa 2016 lang to 2022. Kaya kahit si Bongo, yumaman ng todo rin sila Bongo sa pamamagitan ng mga Diskaya. Kasi yung Diskaya yung nakaprontera eh. Parang yung korporasyon ng pamilya ni Bongo, ka-tie up lang, ka-joint venture ng mga Diskaya. Pero yung nakapronterang pangalan, kila Diskaya. Kaya lang, syempre, pagdating na sa kickback niyan, si Duterte, si Digong, maraming inabot yan. Malaking inabot yan. Kila Bongo, malaki ang inabot. Kila Diskaya, malaki rin ang inabot. Si Sara Diskaya, naiiyak. Bakit siya naiiyak? Kasi wala siyang sinasauli. Samantalang nitong nakaraang mga araw, nakita natin yung grupo sa Bulacan nagsauli na. Si Alcantara, nakadalawang sauli na.
110 million yung una, pangalawa 71 million. May susunod pa daw. 300 million kasi ang inaasahan kay Alcantarang isasauli eh. Yung si Sally Ramos o Sally Santos ba yun? Yung SYMS Construction, nagsauli na ng 15 million. May isasauli pa daw siya. Si Bryce Hernandez, nagsauli na. Si Bernardo, malaki. Malaki ang isasauli ni Bernardo. Hindi sila gagawing state witness, hindi sila bibigyan ng proteksyon sa witness protection program kung hindi sila magsauli. Kung mga diskaya, ayaw magsauli. Ayaw magsauli. Ang sinauli lang nila yung mga luxury cars. Pero pagdating sa pera, wala. Ayaw ng mga diskaya. Kasi yan yung tinuro sa kanila ni Marcoleta eh.